Remind po, Pastor, paki-record daw po. Okay. Ah, okay. Yan. Okay na po. Nakikita niyo po yung aking slides. Amen po. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So, sa araw po na to mga kapatid, ay atin pong bibigyan ng diin yung mahalagang mga tagubili ng Biblia. Kumusta po kayo, kapatid? Ang ibig ko pong sabihin, kumusta po ang inyong pakikinig? Mga ilang buwan na rin po tayo buhat nung tayo po ay nagkumpisa na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kumusta po ang inyong pakikinig sa salita ng Panginoon? Malaya po bang nakakapasok ang salita ng Diyos sa inyong mga puso? Malayang malaya ba na nakakilos ang Espiritu Santo sa inyong buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos? O meron bang sagabal sa inyong pakikinig? Meron bang mga bagay na nagkokos ng confusion o conflict sa inyong mga diwa at damdamin tuwing napapakinggan nyo ang salita ng Panginoon? Kayo po ba, tuwing ipinapahayag ang salita ng Diyos, ini-embrace nyo ba yung mga katotohanan ng inyong napapakinggan or nagkakaroon kayo ng resistance sa inyong puso? Okay, so kaya nga po mahalaga mga kapatid ang ating pong pag-aaral sa araw na ito. Okay, alam niyo po ba sa may Bible, especially sa mga teachings ng Panginoong Yesus, madalas siyang madalas niyang banggitin ang mga statement na to. Tuwing siya ay nagtuturo ng mga parable, for example dito, sa may parable of the sower, at the end of the parable, matapos siya may explain ito, nagbibigay siya ng statement na ito. Ang lahat daw ng may pandinig ay makinig. So, alam natin mga kapatid, ang ito pong statement na to ay hindi po siya literal. Ang pinag-uusapan po rito, yung mga tao na bukas ang tainga niya sa salita ng Panginoon. Okay. So, another parable ay ito yung parable ng sa tares and wheat. Nung matapos niyang may paliwanag yung tares and wheat, and then at the end, gano'n na naman ang sinabi niya. Ang may pandinig, makinig. Bakit po ganito ang tema ng kanyang pangungusap? Kasi may mga tao talaga na sarado ang tenga. Bagamat may mga tainga sila, ang linaw-linaw naman ng pagtuturo, pero hindi nila maintindihan at hindi nila matanggap-tanggap yung mga salita ng Panginoon. Ibig sabihin, merong difficulty sa kanilang pakikinig. Okay, so another ng Panginoon, mga talinghaga niya, kinumpara niya yung ating panampalataya na para tayong may ilawan at ang sabi niya, hindi dapat tinatago yung ilawan sa ilalim ng bed. Sabi niya ganon, for nothing is hidden except to be revealed. Wala daw bagay na maitatago ng hindi mailalantad. So wala daw sikreto na hindi ito mahayag sa liwanag. And at the end, sinabi na naman niya, kung sino man ang may pandinig, makinig siya. Okay. So, actually marami po ito, no? Pumili lang po ako ng iilan sa mga passages na binabanggit ng Panginoon. At ito naman pong verse na ito ay patungkol naman to sa may yung issue ng pagkain. Kasi akala nila na ang nagpaparumi sa tao yung pumapasok, ganon. Kaya nga merong silang tinatangi ng mga pagkain. So, ang sabi ng Panginoong Yesus, listen to me, all of you, and understand. There is nothing outside the man which can defile him if it goes into him. But the things which proceed out of the man are what defile the man. So ibig sabihin, hindi daw yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kung hindi kung ano yung lumalabas sa kanyang puso.
at yun ang nagpaparumi sa kanya. And at the end, ito na naman yung kanyang statement. Ang lahat ng may pandinig, makinig. At hindi lang po ito mga kapatid. Sa may Book of Revelation, kung kayo po'y familiar sa 7 churches doon sa may Asia na in-address ng book ng Revelation na yon, ay mapapansin nyo, no, sa bawat message ng Panginoong Yesus sa kanyang mga churches, for example, sa church ng Ephesus, sa church ng Smyrna, sa church ng Pergamum, sa church ng Thyatira, sa church ng Sardis, sa church ng Philadelphia, at sa church ng Laodicea. So pare-parehas yung common denominator. Ang lahat daw ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa kanyang iglesia. So, ang tanong natin dito mga kapatid, sino yung may pandinig na nakakapakinig ng tinig ng banal na Espiritu? Okay, that is a very important na statement. Okay? Of course, sino lang po ang makakapakinig? Of course, yung mga tao na na-regenerate ng banal na Espiritu. Kasi nga, ano po ba yung na-regenerate? Tayo po kasi, ang natural na condition natin, nung tayo po'y makasalanan pa, tayo po ay mga patay, sabi po ng Biblia, hindi po sabi ni Pastor Jess, tayo po ay mga patay. Bagamat tayo ay may mga hininga, naglalakad naman tayo, kumakain naman tayo, pero tayo ay patay sa harapan ng Diyos because of our sin and lawlessness. At iyan po ay makikita ninyo sa may Ephesians chapter 2. So ngayon, ang patay, by no means, wala talaga siyang response sa Diyos. Kahit na tawagin niya ng Diyos, hindi yan makaka-respond. Kasi patay nga, lahat ng kanyang senses patay. Yung kanyang sense of hearing, sense of talking. Kaya nga tayo mga kapatid dati, ano ang ating dating kalagayan? Ganito. May mga mata tayo pero hindi tayo nakakakita. May mga tenga tayo pero hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. May mga bibig tayo pero hindi natin alam sabihin yung mga tabang mga salita sapagkat patay talaga tayo. No? Okay? So, ano ang ginawa ng Holy Spirit sa atin? Dahil sa habag ng Panginoon, tayo ay na-quicken. Binuhay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang mapakinggan natin yung tinig ng Panginoong Hesus. Yan ang nangyari. Ang tawag po dyan sa may process na yan ay regeneration. Tayo ay ipinanganak na muli. Tayo ay binuhay ng Panginoon. Tayo ay na-quicken ng Panginoon upang mabuksan ng ating mga mata at tayo ay makakita ng alin? Ng reality ng salita ng Diyos. Sapagkat ang taong patay, wala siya sa reality. Hindi niya nakikita yung reality ng Diyos at yung reality ng salita ng Diyos. Binuksan din ng Holy Spirit yung ating tainga na dati sarado ang ating puso, sarado ang ating isipan, 'di ba? Common na statement marinig natin na dito na ako na nabuhay, dito na rin ako mamatay. So ganun katigas ang puso ng tao, ganun kasarado. Kaya nga hindi niyo napapansin minsan, no, pag mag-share ka ng gospel sa mga tao, tinatawanan lang nila, talagang sarado eh. Why? Kasi patay nga eh. Pero ang ginawa ng Panginoon sa atin, once upon a time, ganun din tayo tulad din nila. Pero ang ginawa ng Panginoong Yesus, binuksan niya, nung tayo ay na-quicken ng Holy Spirit, binuksan niya yung tainga natin. Kaya nga tayo ay nakapakinig. Doon pa lang naging open yung communication ng Diyos at saka sa atin. Nabuksan. Nakapasok yung salita sa ating katauhan. Tumagos hindi lamang sa ating isipan, tumagos hanggang sa puso natin. Doon lang tayo nag-umpisa na lumakad sa daan ng Panginoon. Doon lang tayo nagkaroon ng lakas na makasunod sa Panginoon nung tayo ay binuhay ng Holy Spirit. Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoong Yesus, without me, you can do nothing.
unless na ang tao ay tawagin ng Diyos, kahabagan ng Diyos, buhayin ng Panginoong Hesus, wala siyang magagawa. He cannot do anything na makalapit sa Diyos. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang magagawa. Mananatili siyang nasa kadiliman. So, ganun kahalaga, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? So, kaya nga ang sabi nga sa may John chapter 3, doon sa may discussion ng born again, ang sabi ng Panginoong Yesus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless na siya ay ma-born again, unless na siya ay ma-quicken ng Holy Spirit, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi ba? Ganun ang nangyari sa atin. Kailan lang tayo nakakita? Kailan natin nakita yung reality ng kingdom of God? Nung binuhay tayo ng Espiritu. And in verse 5, inulit niya uli, truly, truly, I say to you, unless one is born by water and Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So nakikita po natin futile ang lahat ng attempt ng tao. Futile ang lahat ng kanyang effort maliban na ang Diyos kahabagan siya at bigyan siya ng lakas na makalapit at sa Panginoong Diyos. Okay, so ibig sabihin, ang initiative upang tayo ay makapag-respond sa Diyos ay hindi nagmula sa atin, kung hindi nagmula sa ating Panginoong Yesus. Iyan yung sinasabi ni Apostol Pablo na, by grace you have been saved, not of yourself. It is the work of God, so that no one should boast. Okay? So ito po ay malinaw na trabaho ng Diyos. Gaya po ng sinasabi doon sa Ezekiel 36, dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, sabi niya sa may verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Kailan lang yun mangyayari? Kapag inilagay na ng Diyos yung kanyang espiritu sa atin. Doon pa lamang tayo makakalakad at makakasunod at makakatugon sa panawagan ng Diyos. Okay? So, dyan po nag-start na na-open ang ating mata, ang ating tainga, ang ating pangunawa, yung ating puso. Okay? So, kaya nga, ngayon, maiintindihan na ninyo yung statement na ito. Okay? Dito po sa statement na to, sinabi ng Panginoong Yesus yung kaugnayan niya at saka tayo na mga tupa, siya ang pastol. At mabigat itong declaration ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, my sheep hear my voice. Kung tayo ay tupa ng Panginoong Yesus, kung tayo nga ay mga disciples ng Panginoong Yesus, makikinig tayo sa kanyang tinig. Okay? And I know them, sabi ng Panginoong Yesus. And they follow me. Okay? Kahit na napakabigat ng ibang mga utos ng Panginoong Yesus, yung mga challenges na sinet niya sa atin, okay? And yet, we still follow Him. Naalala niyo yung statement na, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Alam niyo ba, hindi ninyo magagawa yon na i-deny ang inyong sarili, na i-take up ang cross, and then yung sumunod sa Panginoon, maliban na ang Diyos ang nag-umpisa noon sa buhay natin. Okay?
Kaya lang tayo nakakapakinig ngayon ay dahil may ginawa ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kaya tayo natutong makinig sa Panginoong Yesus at manalig sa Kanya. Okay? Kaya sabi niya rito, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at walang sinuman ang makakaagaw sa aking kamay. Okay? So ngayon, dinugtungan pa ito ng Panginoon. Sa may verse 4, sabi niya, nung matipon niya na ang kanyang mga kawan, at ang sabi rito, ang Panginoong Yesus bilang pastol, siya yung mauuna. Pag if they travel, titipunin niya muna yung kanyang mga tupa, and then ang Panginoong Yesus mauna. At ito yung magandang statement dito. And the sheep follow him because they know his voice. Siguro naman kayo nakapanood na kayo sa YouTube niyan. Di ba? Kunyari, may kawan na mga tupa, maraming tupa. Pag strangers ang nagpunta roon, tinatawag sila, hindi pupunta yung mga tupa. Pero, kapag yung pastol nila ang tumawag, isang tawag lang, puntahan na agad lahat ng mga tupa. Napanood ko po yan sa YouTube eh. Okay? So, tama yung sabi ng Panginoong Yesus. Pag narinig ng mga tupa, ang tinig ng Panginoong Yesus, tatakbo kaagad sila sa Kanya. Kaya nga, ito ang tanong ko sa inyo mga kapatid. Kayo ba ay mga tupa ng Panginoong Yesus? Lahat ba ng Kanyang mga tagubilin, yung Kanyang salita, alam niyo po ba ang Biblia? Okay? Ang Biblia ay hindi lang basta salita yan ng Panginoon. It is a law word. Batas po yun. Commandment po iyon. Yung karamihan doon, especially kung yung sa may New Testament, of course, the Old Testament and the New Testament as well. So lahat ng mga commandments doon ay hindi po yun pakiusap ng Diyos sa atin. Hindi po yun hinihingi ng Diyos ano yung opinion natin sa kanyang mga salita. Yung salita po na yun ay batas. Na kapag iyon ay pinakinggan mo, ito ay magbibigay ng buhay sa iyo. Okay? Batas po iyon. Hindi po yun optional kung susundin mo o hindi. Pag binasa mo ang salita, pag ikaw ay tupa ng Panginoong Yesus, dahil ang grace niya ay nagtatrabaho sa ating puso, uudyokan ka na sumunod doon kahit na mahirap yung utos ng Panginoon. Okay? Gatulad yung binasa ko kayo na, if anyone wishes to come after me, what? He shall deny himself, take up his cross, and follow me. Mabigat po yun, mga kapatid. Pero, without the grace of God na nag-ooperate sa buhay natin, hindi mo magagawa yon. Kaya nga tayo, sa uulitin ko po, kaya lang tayo nakakasunod sa Panginoon dahil yung grace ng Diyos, yung Holy Spirit that is working in us, kaya tayo, kaya bukas na bukas ang taingan natin, bukas na bukas yung ating isip at puso, at sumusunod tayo sa Panginoong Yesus at any cost. Amen? Verse 8, very interesting verse. Ang sabi rito, and all who came before me are thieves and robbers. Merong mga bulaan, no? May mga bulaang mga propeta na nagpapanggap na sila si Jesus. Pero alam niyo ba ang interesting part dito, yung nireveal ng Panginoon. Sabi niya, but the sheep did not hear them. Amen po ba? Kanino bukas ang inyong tainga? Kanino kayo nakikinig? Kunyari, merong isang preacher at ito ay bulaan na preacher. And then narito yung salita ng Panginoon na very clear naman, ang linaw-linaw ng pagtuturo na iyon talaga ay salita ng Panginoon. And then itong preacher na to, itong false prophet na to ay nagtuturo naman ng magaganda. Di ba? Kasi sabi rito ng Panginoon, kung ikaw ay tupa ka ng Panginoon, nadidiscern mo
yung error sa truth. Alam mo, pag pure words of God, alam mo salita ito ng Panginoon at hindi mo ito po pwedeng tanggihan. Okay? At ang sabi ng Panginoong Yesus, my sheep did not hear them. Amen? Sa madaling salita, hindi nila pinapakinggan yung tinig ng stranger. Of course, hindi sila susunod doon. That's the attitude ng tupa ng Panginoon. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, mga kapatid, kayo ba ay tupa ng Panginoon? Kung kayo ay tupa ng Panginoon, ang manifestation niyan, ang proof niyan, ay you listen. You listen to the voice of the Lord. And you follow Him at any cost. Amen? Sabi nga ng kinanta natin kayo na, for the cause of Christ, for the cross of Christ. Gagawin natin ang lahat. Amen. And then, next verse, sa may Matthew chapter 13, tignan ninyo ha, kung gaano kadakila yung trabaho ng Diyos sa atin. Kung gaano tayo binigyan ng Diyos ng pangunawa na maintindihan even yung mga mahihirap na passages ng Bible. Alam nyo ba mga kapatid, ilang lawyer na yung napakinggan ko, si Enrile mismo, inamin niya sa harapan ng Senate. Nag-aral siya sa Harvard, ang taas ng kanyang pinag-aralan, pero pagdating sa may Bible, hindi niya maintindihan. Doon, during the ERAP trial noon, si Mendoza, ganun din ang kanyang testimony. Magaling na lawyer si Mendoza. Aral. Pero ang pagdating na sa may Biblia, inaamin nila, they are ignorant. And yet, sino tayo, kapatid? Sino tayo? Matataas ba ang ating mga pinag-aralan? Ang tanong dito, paano natin naiintindihan yung salita ng Panginoon? Hindi naman tayo mga degree holder, hindi naman tayo yung mga nag-master, nag-doctorate, hindi naman tayo matataas na mga tao. Ano ang mystery behind? It is because of the Spirit of God na ibinigay sa atin, na nag-quicken ng ating mga spirit. Kaya rito, maintindihan ninyo yung statement nito ng Panginoong Yesus. Sabi niya, nagtanong yung mga alagad niya, Lord, bakit ka nagsasalita through parables, talinghaga? At sinagot sila ni Jesus, to you, it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. Alam niyo naman ng mysteries. Hiwaga ito. How come yung mga tagapagturo ng Panginoon, yung mga faithful na tagapagturo ng Diyos, naiintindihan nilang ipaliwanag yung mysteries? Alam natin mga kapatid, unless na ang Panginoong Yesus ay maghayag niyan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, by no means hindi natin maintindihan ang mga mysteries na yan. And yet, na ipapaliwanag natin. Paano nangyari yun? Ganyang kadakila yung kapahayagan ng Panginoon sa atin. Ganyan kasagana ang habag ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng pangunawa na makita, hindi lamang makita ang kaharian ng Panginoon, kung hindi yung makapasok sa kaharian ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pangunawa na ma-unfold o ma-reveal, ma-disclose itong mysteries na ito. Amen? Pero anong sabi ng Panginoon sa sumunod? But to them, it has not been granted. Ang Diyos ang nagde-decide. Amen? Kung kanino niya ibibigay ang mga bagay na ito. Mapalad kayo, kapatid, kung isa kayo sa nakakaunawa sa ngayon, mapalad kayo kung ang salita ng Diyos ay malayang nakakapasok sa inyo ng walang sagabal. Mapalad kayo. Kasi hindi ganon ang kalalagayan ng lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Sa iba, ang salita ng Panginoon ay stumbling block. Nakakatisod. Pero sa iba, sa mga humble,
They bow down before the Lord Jesus Christ. And the Lord lifts them up. At pinapaunawa ng Panginoong Yesus. Kahit grade 1 lang naunawaan mo. Kahit hindi ka pa nakapag-aral. Kahit mahirap ka lang. Maiintindihan mo yung hiwaga ng paghahari ng Diyos. Amen. Verse 12. For whoever has, to him more shall be given, and he will have an abundance. But whoever does not have, even what he has, shall be taken away from him. Nakakatakot, hindi po ba? Kung ikaw daw, napaka-receptive ng puso mo, ang puso mo is contrite and broken spirit before God, yung kakaunting knowledge mo about God, palalaguin ng Diyos hanggang sa maging abundant. Pero yung iba na may mga unbelief sa puso niya, yung mga stubborn, yung mga stiff-necked na sinasabi sa may Bible, yung kakaunting na ibigay sa kanila, kukunin pa ng Panginoon. Hindi po ba ito'y nakakatakot na statement? Verse 16, as encouragement sa mga tupa ng Panginoon. But blessed are your eyes because they see. Mapalad kayo, kapatid. Hindi po sa dahil sinabi ni Pastor Jess. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi sa inyo. Hindi nyo napansin doon sa may beatitude? Ang unang-unang statement doon, blessed are those who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Wow! Ang gandang promise. Kanino binibigay ng Diyos ang promise? Doon sa mga poor in spirit. Sino yung poor in spirit? In direct contrast doon sa mga taong palalo, sa mga proud. Ang poor in spirit ay mga taong marunong mag-humble sa harapan ng Diyos. Dinify niya ng Panginoong Yesus, those who are contrite and broken in spirit, who trembles at my word. Yan yung mga taong iyan. At sa mga taong iyon ay binibigay ng Diyos ang lahat ng karunungan na kailangan nila upang makilala nila ang Diyos. Mapalad, mga kapatid, ang inyong mga mata sapagkat kayo ay nakakita. At ang inyong tainga, bukas na bukas, walang sagabal, at sila ay malino nakakapakinig. Ganun ba kayo, mga kapatid? Ganun ba ang inyong tainga? Bukas na bukas sa salita ng Panginoon, without any struggle, without any doubt, without any resistance sa salita ng Panginoong Yesus? Kahit na hindi mo maintindihan sa ngayon yung kanyang salita, and yet you still believe. And then pinagpatuloy ng Panginoong Yesus. In verse 13, therefore I speak to them in parables because while seeing, they do not see. And while hearing, they do not hear, nor do they understand. Why? May bara, may sagabal, may hadlang. Bakit hindi makapasok ang plain words of God? Samantalang sa ibang mga tao, malayang-malaya naman, naiintindihan, kahit bata naiintindihan. Pero may mga tao na naturingang may edukasyon, may mataas na katungkulan, hindi maintindihan. At ang sabi ng Panginoon in verse 14, in their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says,
You will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but will never perceive. Why? For the heart of these people has become what? Dull. And with their ears, they scarcely hear. Why? Because they have closed their eyes. They have closed their hearts. Dahil ayaw nila yung tinuturo, kontra yun sa may principles nila, kontra yun sa kanilang nakalakihang katuruan. Hindi ba ganyan-ganyan yung nangyari sa mga Pharisees noon? Dahil sila ay may perceive na silang teachings, akala nila they have all the truth. Kaya nang dumating ang Panginoong Yesus, nagkaroon ng conflict. Kasi yung kanilang mga paniniwala ay taliwas sa tinuturo ng Panginoong Yesus. Sino ang nagkamali? Ang Panginoong Yesus o sila? Pero ang tingin nila sa Panginoong Yesus ay false prophet. At ang tingin nila sa sarili nila, sila yung totoong prophet. So nakita niyo yun, mga kapatid? Kumusta po kayo, mga kapatid? Ilang buwan na tayong nag-aaral dito. Seryoso ang salita ng Diyos. Marami na kayong napakinggan ng mga katuruan ng Panginoon. Yung mga turo na yon ay tested yon. Sapagkat iyon, yung mga katuruan iyon ay iningatan yun ng mga early fathers natin. Mahabang panahon na na-preserve yan at ngayon sa habag ng Diyos, ni-raise kami ng Diyos na kami mga tagapagturo para lamang iparating sa inyo yung mga katotohanan iyan. Ano ang dating sa inyo ng mga katuruan, mga kapatid? Kayo ba ay nag-grow? Kayo ba ay nagmamature sa faith? Kayo ba ay lalong tumatatag sa inyong pananampalataya? O lalo kayo nagdi-diminish? Ano ang effect ng salita ng Diyos sa inyo? Kung ang puso ninyo, mga kapatid, ay sarado, kahit na every Sunday nandito kayo, nakikinig kayo, mangyayari lang ito sa inyo. You will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but you will not perceive. Why? I-check mo, kapatid, ang puso mo. I-check mo yung tainga mo. Baka meron kang unbelief. Merong part sa buhay mo na nire-reject mo yung salita ng Panginoon. Pinipili mo lang yung mga salita ng Diyos na gusto mo lang na magsusut sa iyong purpose. Tatandaan ninyo, ang lahat ng salita ng Diyos ay command word ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya kailangan dyan yung interpretasyon mo. Hindi niya kailangan dyan yung opinion mo. Iyan, pag nabasa mo yung salita ng Diyos, inuutusan ka ng Diyos na sumunod. Amen po ba? Sabi nga rito, otherwise, they would see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and return, and I would heal them. Amen? Return, at pagagalingin kayo ng Panginoong Yesus. Hanggat bukas pa ang pintuan dahil sa habag ng Panginoon. Hanggat nandyan pa ang grace ng Panginoon. Pagsisihan natin yung mga stubbornness natin. Yung salitang stiff-necked. Alam niyo po ba yung stiff-necked? Matigas yung ano niya, paninindigan niya against the Word of God. Kaya nga yung tanong dito sa John chapter 8, sabi nga ng Panginoong Yesus, nung nagtuturo siya kaharap niya yung mga Pariseyo, bakit hindi niyo maintindihan sinasabi ko? Why do you not understand what I'm saying? Ang linaw-linaw naman ang sinasabi ko. Pero bakit hindi niyo maintindihan? Ang sabi ng Panginoong Yesus, binigay niya yung kanyang conclusion. Ang reason, it is because you cannot hear my word. At alam niyo ba kung ano yung karugtong na verse niyan? Verse 44? Hindi ko na lang po nilagay rito.
Because your father is the devil. Kasi kung ikaw ay anak ka ng Panginoong Yesus, kung anak ka ng Ama, you will listen to Him. Kung tupa ka ng Panginoong Yesus, makikinig ka sa Kanya. You will follow Him. You will follow the words. You will not reject the words of God. The law word of God. You will not reject them. Kasi salita yun ng Panginoong Yesus. But if you resist, sasabihin mo, mag-disagree ka, ay hindi tama yan. Kunyari, magbigay tayo ng isang case. Ano ba yung mga verses na usually na nahihirapan tayong intindihin? Na ang linaw-linaw naman sa may Bible. For example, kayong mga babae, pasakop kayo sa kapangyarihan ng lalaki. Kayo ba'y nahihirapan na pakinggan yan? O nag-aalburuto ang inyong kalooban? Ay hindi ako yung asawa ko, ganito. Nagko-complain ka, nag-grumble ka against the word of God. Hindi mo alam na ang kinakalaban mo ay yung nagbigay ng utos na yun. Doon ka nagdi-disagree. Hindi doon sa may taong nagtuturo. Kasi yung nagtuturo, mouthpiece lang siya. Para lang siyang prophet ng Panginoon na sinasabi lang yung salita. Amen? Maraming mga verse may Bible na we don't disagree. We don't agree. We disagree. For example, sinabi ng Panginoon, ibigay niyo yung ikapo. Yung ibang dami na mga reservation. Hindi, ganito. Ang dami na nilang mga opinion. Ang tanong dito mga kapatid, ikaw ba talaga itupa ng Panginoong Yesus? Kung ikaw itupa ng Panginoon, hindi magiging mahirap sa iyo yan eh. For example, sinabi doon ni Apostol Pablo sa may 1 Timothy chapter 2, sa may 1 Corinthians chapter 14, I do not permit women to preach sa church setup. Hindi niya pinipermit na ang babae ay mag-lead doon sa church. And he requires them to be silent sa mga church. Pero, sa mga Bible study, pwede sila magturo. Pero sa church setup, hindi po pwede. They don't allow. Pinaliwanag ni Apostol Pablo doon, ang linaw-linaw naman, yung mga instructions. And yet, you resist. Ayaw mo yon. Anong gagawin mo sa may verse na yung kapatid? Kung hindi ka nagdi-disagree ka sa may verse na, anong gagawin mo? Dalawa lang naman eh. Either na punitin mo na lang yung verse na yon, yung page na yon, kasi nandoon yung salita na yon, or magpaprint ka ng bagong Bible na wala yung verse na yon. Kasi ayaw mo yung verse na yun eh. Kino-contradict mo. Ang linaw-linaw naman, pinaliwanag ng Bible. So may problema tayo kapatid sa pang-unawa. Nai-stumble tayo doon sa mga tao nagsasabi ng katotohanan. Kunyari, merong isang kapatid na totoo naman ang sinasabi niya. Kaya lang siguro, hindi lang maganda yung manner ng pagkakadeliver niya. Medyo offending. O tawagin natin sa statement na parang medyo magaspang yung delivery niya ng Word of God. Pero tama yung sinasabi niya. Pero ang reaction natin, we reject lahat. Pati yung salita ng Diyos, we reject. Pati yung tao ng salita, ni-reject. Anong implikasyon nun, kapatid? Naunawaan niyo ba yung implikasyon nun? You are rejecting. Yes, may pagkakamali maaari yung pag-deliver. Pero, tignan mo kapatid, kung merong part ng Bible na medyo mahirap para sa iyo na iswallow sa ngayon, do not refuse to listen. Maaring sa ngayon hindi pa abot ng iyong pang-unawa. Pero darating ang time, maiintindihan mo rin yon pag ang puso mo ay bukas na sa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Hindi po ba dapat ganun ang ating attitude? May mga bagay sa ngayon na mahirap pang iswallow. But it doesn't mean na hindi yun totoo. We call Jesus Christ as our Lord. Sabi nga ng Panginoong Yesus, you call me Lord, Lord, and you do not obey my words.
May commandments. Ikaw ang mas nasusunod. Yung opinion mo ang mas nakapangyayari. Mga kapatid, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo ng mabuti. Tinatanggap ba ninyo sa inyong puso? Kaya ngayon yung unang-unang tanong ko sa inyo, malaya bang nakakapasok sa inyong puso ang salita ng Diyos ng walang sagabal? Or merong area na medyo gray pa sa iyong isipan, and then nagre-resist ka na. Hindi mo na pinapaniwalaan yung statement na yon. Nagkakasala ka doon, kapatid. Ang implication niyan, you are rejecting the very words of our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa James chapter 1 verse 19, everyone must be quick to hear. Amen? Must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Huwag ka kaagad magre-react. Kasi baka nagkakasala ka na sa Panginoon. Makinig ka muna. Aminin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po naintindihan itong salita muna ito. But I do not want to reject it. Maaaring sa area na to, kailangan ko pang mag-grow. Amen? But never reject every single word of God. Kung talagang tupa ka ng Panginoon, makikinig ka. Amen? So, John chapter 6. Kung alam niyo yung kwento nito, ito yung, sa umpisa ng chapter na to, ay nag-miracle ang Panginoong Hesus. Pinakain niya yung libo-libo mga tao. And then, dahil yung mga tao nakakain sila ng tinapay at ng isda, miraculously, ang response ng mga tao gusto nilang gawin si Jesus na hari. Siyempre nga naman, biro mo, kung ganitong klase yung hari mo, hindi na problema yung economic, may susupply na lang. Pero nakita ng Panginoong Yesus, iba yung motive nila. Kaya nirebuke sila ng Panginoong Yesus. Sabi niya, do not work for food that perishes, but for food that endures to eternal life. And then binalidate ng Panginoong Yesus kung ano yung food na pinag-uusapan, yung bread from heaven. Siya yun na yung faith sa kanya, yung faith kay Christ ay inalintulad niya doon sa may pagkain ng tinapay at sa pagkain ng kanyang katawan at sa pag-inom ng kanyang dugo. Yun po ay figurative speech na sinasalarawan niya yung kapag ikaw ay nanalig ka kay Jesus, ay magiging kaisa ka ni Jesus. You will share His death, sufferings, resurrection, and blessing. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng statement na yon. Doon sa may bandang huli, ito na po yun, yung verse 16. Sabi ng mga tao na kani-kanina lang gusto siyang gawing hari. Sabi ng mga tao. This is a difficult statement. Sabi nila. Mga disciples niya to Mga disciples niya ito. Kasi yun yung term na ginamit sa may Bible So then many of His disciples, when they heard this, said, this is a difficult statement. Who can listen to it? Nakita nyo. Kapag nako-confront na yung tao sa mabibigat na salita ng Panginoong Yesus, ganyan na ang reaction ng iba. This is a difficult statement. Who can listen to it? But Jesus, aware that His disciples were complaining about this, at ito yung sinabi niya sa kanila, does this cause you to stumble? Natitisod kayo sa aking mga salita? In other words, kayo ba mga kapatid? Natitisod ba kayo sa mga salita ng Panginoon? Tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Dalawa lang naman yan Either na kayo ay ma-edify sa salita ng Diyos or kayo ay ma-stumble. Nasaan po kayo sa dalawa?
Wala pong in-between. There's no neutral ground. What then if you see the Son of Man ascending to where He was before? Kung itong mga bagay na to ay simple, earthly pa lang itong pinag-uusapan natin, how much more kapag tinuro ko pa, sabi ni Jesus, yung mga bagay na makalangit. Dito pa lamang na-Istanbul na kayo. We are just talking pa lang ng salvation pa lamang, na-Istanbul na kayo. How much more kung ang Panginoong Jesus ay magkikwento na ng mga bagay na kamangha-mangha. And then sabi ng Panginoong Jesus, verse 63, it is the Spirit who gives life. And flesh profits nothing. Walang magagawa ang tao sa kanyang ganang lakas. Ang nagbibigay sa atin ng buhay, walang iba kundi ang Espiritu. At ang sabi ng Panginoong Yesus, He revealed this statement of truth. The words that I have spoken to you, they are what? They are what? They are spirit and they are life. Alam nyo ba mga kapatid, tuwing binabasa ko sa inyong harapan ang salita ng Diyos, at alam ninyo hindi ko inimbento yung salitang iyon. Iyon ay galing mismo sa salita ng Diyos. Alam nyo ba, yun ang nagbibigay sa inyo ng buhay sapagkat iyon ay espiritu. Mabubuhay kayo kapag kayo ay nanalig sa pure words of God. Pero pag opinion lang ng tao, sa tingin ninyo, mabubuhay kayo? Kung ang paninindigan mo, yung statement na contrary sa sinasabi ng Panginoong Yesus, sa tingin niyo, mabubuhay kayo? Akala ko ba gusto natin ng eternal life? Kung gusto mo ng eternal life, listen. Listen to the voice of our Lord. For they are spirit and they are life. Verse 64. But there are some of you who do not believe. Alam ng Panginoon. For Jesus knew from the beginning who they were and who he did not believe. Verse 65. For this reason I have told you that no one can come to me unless it has been granted him from the Father. Walang makakalapit sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, maliban na dalhin siya ng Ama sa akin. Amen? Yung mga talagang tinawag ng Ama, hindi sila mai-Istanbul sa salita ng Panginoong Yesus. Kasi binigyan sila ng Diyos ng grace. Pinalambot ng Diyos yung matigas nilang puso. Yung stubborn nila ng pag-iisip ay tinanggal ng Panginoong Yesus. At tinuruan sila ng Diyos na magpakababa sa salita ng Panginoong Yesus. At alam nyo ba, yun ang implication ng Lordship ni Christ. If you bow down before His Word, you consider Christ as your Lord. Pero kung ayaw mong mag-bow down sa salita ng Panginoong Yesus, He is not your Lord. Why? Kasi mas Lord mo yung sarili mong salita. Amen po ba? Sino ang Lord po ninyo? Kayo na po ang sumagot niya. Kaya nga sinabi ni Propeta Jeremiah, to whom shall I speak and give warning that they may hear? Kanino? Kanino ko magbibigay ng babala? Kanino ko sasabihin yung katotohanan mo, Panginoon? Behold, their ears are closed. They cannot listen. Kaya ngayon yung tanong ko, kapatid, sa inyo kanina pa. Bukas ba ang taingan ninyo? Kapakinig ba kayo? Malaya bang nakakapasok sa inyo ang salita ng Panginoong Yesus? Kasi alam nyo ba kung ano mangyayari pag nakapasok ang salita ng Panginoong Diyos sa inyo?
Babaguhin niya ang buhay ninyo at pagpapalain kayo ng Diyos at bibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan. Pero, but if you refuse to the truth of Christ, you will remain outside. Behold, the word of the Lord has become a reproach to them. They have no delight in it. Kaya nga yung iba, no, pag pinag-iita mo yung katuwang salita ng Panginoon, gagalit sila. They have no delight in it. They loathe it. They reject it. They disdain it. Yung alin? Yung salita ng Diyos. Kahit mismo si Propeta Jeremiah, naranasan niya tong rejection na ito. Amen? Kaya nga admonition ko sa inyo mga kapatid, meron bang salita ng Diyos na sa ngayon ay nahihirapan kang intindihin kasi may nakain ka na ibang doktrina na taliwas doon sa sinasabi sa statement ng salita ng Panginoon? Sino ang mas pakikinggan mo? Ang Panginoong Yesus na nag-uutos sa iyo o yung nagturo sa iyo dati ng mali? Pag-isipan mo yan, kapatid. Okay? So, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Peter, kinot niya yung sa Old Testament ito eh. Sinabi ng Diyos, for this is contained in Scripture, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. So, ibig sabihin yung reverse, yung hindi maniniwala sa salita ng Panginoong Yesus na siyang pinaka-cornerstone ng kanyang church will be disappointed. Of course. Verse 7, this precious value then is for you who believe. But for those who disbelieve, ano mangyayari sa kanila? The stone which the builders rejected, this became the very cornerstone, a stone of stumbling and a rock of offense. Kaya nga sabi nga sa may Matthew 11, mapalad kayo kung kayo ay hindi na-offend sa aking mga salita, sabi ng Panginoong Yesus. At ganun din ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Mapalad kayo mga kapatid na nakikinig ngayon at kayo ay hindi kayo na-stumble sa mga salitang pinapayag sa inyo. Mapalad kayo. Pero kung ikaw ay you reject the word of God, may nagagrumble sa puso mo, then magkakadurog-durog ka. Sapagkat na-stumble ka, hindi sa tagapagturo, na-stumble ka sa Panginoong Hesus mismo na nagsugo sa tagapagturo na yan. It will become a stone of stumbling block sa iyo and a rock of offense. For they stumble because they are what? Disobedient according to the word of God. And to this doom, they were also appointed. Okay. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Tatandaan ninyo mga kapatid, pag binabasa ang salita ng Panginoon, magbigay pitagan kayo. Magbigay galang kayo. Kasi yan ay salita ng Panginoong Yesus. It is a law word. It is a command word given by the grace of God sa atin. Okay? I-approach ninyo ang salita ng Diyos na may pagkatakot sa inyong mga puso. Okay, ganito ang pagkakasabi. All scripture, all. Hindi yung iba, gusto mo, lalo na yung mga promises, lalo na yung mga tungkol sa may blessing, gustong-gusto mo. Pero yung iba, yung china-challenge tayo na lumakad sa kanyang kaharian, ayaw mo. Kapatid, mag-isip-isip ka. Ang sabi rito, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for
training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Amen po ba? Lahat ng salita ng Diyos, wala kang iaano diyan, ililiban. Lahat ng iyan ay pinadala ng Diyos para sa atin upang tayo ay ma-equip at makapamuhay ng tama ng ayon sa requirement ng Diyos. Hindi tayo ang nagbibigay ng terms ng ating kaligtasan. Hindi tayo ang nagdidictate ng kung anong uri ng buhay ang dapat sa isang Kristiyano. Ang Panginoon na tinatawag natin na Panginoon, siya ang magdidictate sa buhay natin. Siya ang magro-rule sa buhay natin. Siya ang magsasabi sa atin ng kung ano ang tama at ng kung ano ang mali. Amen po ba mga kapatid? Hindi ikaw. Nagkakamali ka kapatid kung akala mo na ikaw ang mag-govern ng buhay mo. That is a big error. Okay? So tayo ay patapos na, mga ilang slides na lang po. At ito ang pakiusap ng Panginoon sa atin. Diba? Admonition. Yung pakiusap kasi parang parang ang Diyos nagmamakaawa sa atin eh. Ito ay admonition, a command word ng Panginoon. Sabi niya sa Hebrews 4 verse 7, He again fixes a day, today. So bukas, today. Next year, today pa rin yan. Hanggat sumisikat pa ang araw, today. Okay? Saying through David after so long a time, just as has been said before, today, if you hear His voice, ano ang dapat mong attitude? Ano ang dapat mong response? Do not harden your heart. Amen po ba? Amen po ba? Pag napakinggan mo yung salita ng Panginoon, ano ang tama mong attitude? Tremble before His word. Yan yung sinasabi sa Isaiah 66. Yan ang mga hinahanap ng Panginoon. Those who are humble and contrite in spirit and who trembles at my words. Yan ang kinalulugdan ng Panginoong Yesus. Hindi yung andyan na ang salita ng Panginoon, ang linaw-linaw naman. And then, hindi, tama yan, mali yan, ganito. Nako kapatid, ang laking kasalanan yan. You harden your hearts. That is contrary sa command dito that if you hear today, if you hear His voice, do not harden your heart. Inulit pa uli ni Apostol, ng writer ng Hebrew, sabi niya in verse 7. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your heart as when they provoke me, as in the day of trial in the wilderness, where your fathers tried me by testing me and saw my work for 40 years. Therefore, I was angry with this generation, sabi ng Panginoon. At ipinangako ng Diyos, they also go astray with their heart. Lagi na lang silang nagpapakaligaw-ligaw sa kanilang mga puso. They did not know my ways. Hindi nila kailanman matutunan yung aking pamantayan dahil they always resist the word of God. Kaya ipinangako ng Diyos, as I swore in my wrath, they will not enter my rest. Nakakatakot po ang statement na to, mga kapatid. Nakakatakot. May consequences yung katigasan ng ating tainga, ng ating puso. Yung stubbornness natin, yung pagiging stiff-necked natin, meron niyang papupuntahan, may patutunguhan yan kapatid. Kasi you do not know how to humble and how to tremble before the word of God. Mas gustong-gusto natin yung mga false prophet na nagtuturo sa atin kasi nakikiliti yung tenga natin. Pero pag yung totoong propeta na nagsasalita sa inyo, ayaw ninyong tanggapin kasi hindi nagpi-fit sa inyong purpose ang tinuturo ng mga totoong propeta. Samantalang ang totoong propeta, sinasabi niya lang,
Yung plain words of God. Next. Nagbabala ang writer ng Hebrew, sabi niya, take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Alam nyo ba, iyan ang implikasyon ng nire-reject natin, yung plain, pure words of God. Evil, unbelieving heart that falls away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. Mandaraya yan, yung kasalanan eh. Patitigasin yan ang puso mo. Amen? For we have become partakers of Christ. If we hold fast the beginning of our assurance firm unto the end. Verse 15, while it is said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as when they provoke me. Verse 16, nagbigay ng importanteng tanong. For who provoked Him when they had heard? Sino? Sino yung nag-provoke kay God? Indeed, did not all those who came out of Egypt and led by Moses? Ibig mo sabihin, pastor, yung more than 2 million na yun na inilabas ni Moses sa Egypt, yes, only Caleb and Joshua enters the promised land. Lahat ng iyon nagkandamatay sa wilderness because of disobedience. They provoke God over and over again. They reject the instructions of God over and over again. And then nagtanong uli, was it not those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Nagkalat ang kailang mga kalansay sa wilderness. They did not enter God's promise. Verse 18, and to whom did He swear that they would not enter His rest? Kanino? Pinangako ng Diyos na hindi sila makapasok sa kanyang kapahingaan. But to those who were disobedient, so we see, they were not able to enter because of what? Unbelief. That is the hidden issue behind kung bakit nagiging mahirap para sa atin na intindihan yung plain words of God. Unbelief. That's the mystery behind kung bakit nire-resist natin ang plain command ng Panginoon. Unbelief. Mabigat na kasalanan yan, kapatid. Kaya nga, uulitin ko ito mga kapatid. Tinuro ko na to sa inyo. Kung kayo ay pamilyar sa may transfiguration, ang sabi ng Panginoon, si God the Father mismo, nagsalita mula sa langit, narinig ng mga witnesses, sila Peter and the rest ng mga apostles. Habang nagsalita ang Panginoon sa langit, ang sabi ng Ama, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Listen to Him. Listen. Mahirap ba yon, kapatid? Mahirap ba gawin yon? Yung makinig tayo sa salita ng Panginoon? Yung di natin i-refuse yung kanyang mga salita? Mahirap ba yon, mga kapatid? Kaya nga, yun nga yung challenge ko kanina. Kung talagang sumasa iyo ang banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay, ang Espiritu na nagbubukas ng ating tainga, na nagbubukas ng ating mga paningin, kung talagang ito ay nasa sayo at nag-ooperate sa buhay mo, hindi magiging mahirap sa iyo na intindihin ang kanyang mga salita. Because flesh profits nothing. Amen? The words that I have spoken to you, sabi ng Panginoong Yesus, they are spirit
and they are life. If you listen, you will live. But if you do not listen, you will die. Ano ang misery behind doon sa hindi pakikinig? Unbelief. Hindi po sabi ni Pastor Jess, binasa ko lang po sa inyo ang salita ng Panginoon. Kaya listen. Ito ang admonition ko sa inyo mga kapatid. Kung talagang willing kang makinig, every Sunday open sa inyo ang forum na ito. Kung gusto nyong lumago sa inyong pananampalataya, open ang forum na ito, makinig ka na makinig. At pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay dumadalo ka rito and you refuse, you resist, nagka-grumble yung heart mo, better not listen. Better not attend this forum, this platform. Kasi pinuprove mo lang yung iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. You are not the sheep of the Lord if you refuse the plain words of God. Finally, dito tayo magwakas. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10 verse 40, He who receives me, he who receives you, yung kanyang mga sinugo niya, yung kanyang mga alagad, he who receives you, receives me. Kasi yung tagapagsalita lang naman siya. Mensahero lang siya. Mensahe yun nung nagpadala. Sino yung nagpadala ng salita? Ang Panginoon. And he who receives me, what? Receives him who sent me. So baliktarin natin. Pag tinanggihan mo yung salita ng emisary ng Diyos, pag tinanggihan mo yung sinasabi ng tagapagturo ng Panginoon, na alam mo naman tinig talaga ng Diyos yun, hindi lamang yung tagapagturo ang nire-reject mo. Nire-reject mo si Christ at nire-reject mo yung God the Father na nagsugo. Naintindihan ninyo ang implications? John chapter 13 verse 20. Truly, truly, I say to you, he who receives whomever I send, receives me. Ang sino mang tumanggap sa isinugo ko, tinatanggap ako. And he who receives me, receives him who sent me. Mahirap bang intindihin niyo mga kapatid? Last, John chapter 5, verse 20-24. So that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son, does not honor the Father who sent him. Truly, truly, I say to you, he who hears my words and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Amen? Sa purihin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, pag pinapahayag ba sa inyo ang salita ng Panginoon, nagwi-witness ba ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso? Nagwi-witness ba? Nagre-rejoice ba ang Spirit mo as you hear the words of the Lord? But if not, you better repent, kapatid. Tayong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Salamat po, O Lord, sa napakasaganang habag mo sa amin. Sino kami, Panginoon, upang pagkalooban mo ng pangunawa na maintindihan ang iyong mga salita? Sino kami, Panginoon, upang bigyan mo ng kakayanan na makakita at makapakinig ng mga katotohanan ng iyong kalangitan? Sino kami, Panginoon, upang bahaginan mo ng karapatan na maging anak mo at maging tagapagmana ng iyong kaharian? Sino kami, Panginoon? Kami ay mga makasalanan na nabubuhay lamang sa iyong habag at biyaya sa bawat araw. Ama, patawarin po kami sa aming mga pagsalangsang sa iyo. Patawarin po kami sa katigasan ng aming puso't isipan. Sa mga panahon na hindi namin naiintindihan ang iyong mga salita, and
we are offended and we are stumbled upon your words. Patawarin mo po, O Lord God, ang kamangmangan ng iyong mga anak. Patawarin mo po kanilang stubbornness, ang kanilang stiff-neckedness. Forgive them for their unbelief, O Lord God. Heal them, O Lord, I pray. Heal them, that they may truly perceive your words, that they may live, O Lord God, and rise from the dead. Father God, have mercy. Sa lahat na nakikinig sa platform na ito, Lord, stretch forth your hand and bless them, O Lord God, with eternal life. Bless them indeed, Father God, for your name's sake, O Lord God. Grant them, O Lord God, the wisdom and all the power, O Lord God, to see and comprehend the mysteries of your kingdom. Father God, thank you so much for the ability that you've given me to preach your word with all boldness, that your name may be glorified in it, O Lord. Salamat, Ama, sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay, sapagkat kung wala ang iyong habag sa amin, we can do nothing, O Lord God. Father God, thank you so much sa lahat ng faithful sa iyong mga salita. Salamat, O Lord God, sa mga taong humble, contrite, and broken in spirit, who trembles at your word. Father God, I pray, bless them bountifully, bless them indeed, Father God, and let your grace and your favor surrounds them for the rest of their lives. Salamat, Ama, sa gabing ito, and we worship you, and we give you back all the blessings and the power and the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Mga kapatid, I request na paki-open po ang inyong mga microphone. Video po, Pastor. Oh, praise God. Thank you, Lord. Thank you po, Pastor. change the song ako. Thank you po. Amen po. Thank you po. Paki-ano lang po ha, saglit lang po. Magpi-picture taking lang po tayo. Ako to. Huwag na ako. Ako. So, purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay meron pong Salamat, Pastor. 53 na participants. Paki-open po ang mga camera, please. Saglit lang po. Sila Brother Segundino, Lindon, Rowen Manayan, paki-open po. Rowel Lagamia, paki-open po ang inyong mga camera. Tayo po ay magpi-picture taking. Marami po tayo. 3 slides po ito, please. Okay. 1. Saglit lang po Popos ko lang po sa mga slides. Okay. Saglit lang po. Please be patient with me. Next slide. Ang dami po kasi. Paki-open po yung mga camera. Okay. Yan. Okay. Meron pa po. Isa pa po kasi ang dami po. Last po. Yan. Yan. Okay. Yan. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Maaari nyo na pong i-close ang inyong mga camera. God bless po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you po, Pastor. Amen. Amen. Bago po tayo, amen. Bago po tayo, maghiwalay-hiwalay, may katanungan po ba kayo? O gustong i-share? O kung ano po ang nagre-relate sa inyo. Unmute lang po. Yun na. Yes, Brother Fortune? Sino po? May gusto may magtanong, may mga questions? May mga katanungan po kayo? Si Yes. Brother Julius daw, nakataas ang kamay. Hindi, may tintigad sa message na ibinaba niyo po. So, malaman, dami na. Hindi, nagrema lang sa akin itong biblical verse na ito. Yung sinabi niyo po kanina. Sa Matthew 6:31 hanggang 36. Ang message ang nagmula sa langit. So, ito yung nakalagay dito. Sinabi pa ni Juan, si Kristo ay nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit.
Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na pinagkaloob sa kanya ang banal na Espiritu. Mahal ng Ama ang kanyang anak at iilalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. So yun nagrema sa akin, Pastor, na ang authenticity ng Bible is really true. Wala nang iba tayong malalapitan kundi sa kanya lang. So, sa atin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo, yung pagsunod talaga this is just surrender. Pag kasi tayo sumunod sa ating Panginoon sa Kristo, delikado tayo. Kaya yung nasabi niyo last week in regarding doon sa mga false prophets, false teachers, nakakatakot yun. Kasi niloloko nila ang tao. So, kailangan bilang tayong mananampalataya, maging maingat tayo sa ganyan. Kasi di rin naman natin marirebuke yung mga yan. Magagalit pa yun sa atin kasi sila, bulag sila sa katotohanan. Samantalang tayo, alam na natin yung totoo. So the best way for us to intervene on that one is just to leave them and pray for them without teasing. Yun ang sinabi ni Apostle Paul yata. Na huwag tayong magalit sa kanila kasi yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanila inando doon. Hindi mawawala yun. Pero ang masakit niyan, pag dumating ang araw na hindi na nagrepent ang isang tao, galit na ng Panginoon ng kapalit niyan pagdating ng Judgment Day. Yung katulad nga sinabi niyo last time sa Matthew 25, paghihiwalayin niya yung tupa at ang kambing. So yun naman po. Yun lang po yung sa akin nagrema ngayon po. Glory to God in the highest and God bless everyone. Thank you, Brother Julius. Si Pastor Arman, Pastor Romulo, baka meron po kayong gustong i-share? Yes, good evening. Magandang gabi po. Salamat po, Pastor Jess. Sa Romans po, chapter 8, mahaba lang pero sige. Kaya walang kahatulan sa chapter 8. Kahatulang parusa sa mga nagkipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, inalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanan. Umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Kanina nabanggit ni Pastor Jess, yung pag tayo namumuhay sa kasalanan, siguradong may kamatayan tayo. Pero hindi galing sa atin yung yung kaligtasan talaga. Dito pa lang sa 18, nasabi, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, inabot ang tao. Kaya nga, dapat talaga makinig tayo. Makinig tayo kung ano yung tamang turo. Simin talaga marami naliligaw. Kaya sabi rito, ang kasalanang maalipin sa tao, ginawa ito ng Diyos upang itakda ang kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu, hindi sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa Espiritu
ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid iyon sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag itinutuon ng mga tao o ng tao ang kanyang pag-iisip sa hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya magpapasakop sa batas ng Diyos o hindi siya makikinig sa salita ng Diyos. Magretaliate talaga siya. Sadyang hindi niya ito magagawa at ang buhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. Ngunit dahil sa naninirahan si Kristo o naninirahan sa inyo si Kristo, namatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya sabi kanina ni Pastor Jess, malibang ituring o kahabagan tayo ng Panginoong Ama at ng Panginoong Kristo, hindi tayo maliligtas pag hindi tayo kinahabagan ng Diyos. Para tayo kahabagan, so makinig tayo. Para din tayo makakinig, umasa tayo sa Kanya. Siya rin magbibigay, nag-o-open ng ating spiritual ear, yung banal na espiritu. At dito, ang espiritu ng Diyos ang siyang muling bumuhay kay Kristo. Siya ay muling mabubuhay o sa inyong mga katawan. Hallelujah. Tama ba? Bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang espiritong naninirahan sa inyo. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na talaga namang mamamatay ang katawan natin kasi nabahiran ito ng kasalanan. Nagre-retaliate man tayo kung minsan, no? Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, yung habag talaga ng Diyos napakahiwaga eh. Hindi kaya talagang ng tao abutin ng Diyos. Kaya pinagsak niya ang Panginoon sa anyo ng makasalanan upang ang tao may abot sa Ama, makabalik. Ang sino mang magtatagumpay, sabi doon sa Revelation, magkakaroon ng buhay ng walang makakapiling ng Ama. Magpatatag lang tayo dahil meron ibinigay na ng Diyos. Kung meron man tayong hinihingi sa buhay na ito, yung kahabagan tayo at patnubayan tayo ng Espiritu Santo araw-araw upang hindi tayo lumayo sa Kanya. Salamat po, Sir Jess. God bless us all. God bless po. Sila Pastor Romulo, sila Pastor Rowen, si Pastor Arman. Meron po kayo masasabi? Yan, si Pastor Romulo. Okay lang kami, Pastor. Okay. Amen. Yung iba po nating kapatid, baka meron kayong gustong i-share. Pero maganda po sana kung yung testimony ninyo, kunyari, nung una may difficulty kayo sa pangdinig, parang hindi mo matanggap ang katotohanan, pero ngayon, natututunan mo nang mag-humble sa Panginoon. Kung meron po kayo magagandang ganong testimony para ma-encourage po yung ibang kapatid natin. Yes po, unmute lang po. Huwag po tayo mahiya. Meron pa po. Ayan. Mukhang wala na po, Pastor. Thank you po, Pastor. Sa mensahe po ngayong gabi, ginamit po muli kayo. Amen. Pagpalain po kayo sa buhay po ninyo. Amen. Thank you po sa bawat isa. Pastor Art, pwede pong humingi tayo ng pasasalamat sa Panginoon sa pagkitan ng panalangin. Pastor Art. Sige po. Hallelujah. 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 Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost.
Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost. Glory be to the Father in heaven, Abba, Abba, Father Adonai. Glory be to the Son, Jesus Christ of Israel. Elohim Adonai. Glory be to the Holy Ghost. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, naming nasa langit, makapangyarihan sa lahat. Bagamat nagpaparusa, hindi nawawala ang iyong pag-ibig. Salamat Ama, patuloy mo kaming inaabot. Patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming pinakakain ng iyong banal na salita, ang aming kaluluwa at espiritu. Nawa Ama, anumang kalalagayan ng aming puso, sa araw at sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon, huwag niyo po kaming pabayaan lumiko at hindi namanangan sa iyong banal na salita. Lagi niyo po kaming turuan, bigyan kami ng pakumbabaan, pangunawa, divine wisdom, knowledge, and protection, divine favor, divine provision, Panginoon, sapagkat maraming turo naglilipa na ngayon na umapatay sa tamang turo. Nawa, lagi nyo kaming i-alerto ang aming pandinig, spiritual ear, ang aming bandama, ang aming isip, ang aming puso. Na lagi nakatuon sa mga bagay o spiritual, Panginoon. Ito yung banal na salita, Panginoon. Kung meron nagkukulang, Panginoon, at hindi pa makaunawa, ipuin niyo po sa turuan, Panginoon, samahan ng iyong banal na espiritu. At may mga kapatid pa kami na hindi naabot ng turong ito, Panginoon. Nawa po, maabot din sila at makasama sa gawain sa tulong namin, Panginoon sa Kristo, sa kasama ng banal na Espiritu. Sa inyo lamang po ang papurit, pagpapasalamat. Liban sa inyo, wala na pong Diyos. Sapagkat kayo ang lumalang ng langit at lupa. Makapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa inyong banal na anak, Panginoon, na siyang nagmahal sa amin at nagpapaunawa at nagtuturo sa amin gamit si Pastor Jess at ang lahat ng kasamahan namin dito, Panginoon. Bikisin mo kami sa pag-ibig, bikisin mo kami sa pagmamahal, Panginoon. Isang isipan, isang paniniwala, Panginoon, at isang turo lamang magaganap upang mahayag ang iyong hiwaga sa tao. Salamat po, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Shalom. Thank you. Shalom. God bless you all. God bless you. Amen. See you next week. Bye-bye po. Amen. Thank you po, Pastor Jess. Oh, God bless po. Thank God you. bless. Thank you po. God bless po. Salamat po. Good night.